Hi guys, welcome to this very special workshop, the do's and don'ts of forex trading. So dito sa workshop na to, marami kayong matututunan about forex, ano ba yung reality ng trading, ano ba yung mga dapat nating gawin, and ano yung mga hindi natin dapat gawin. Bago tayo magsimula, magpapakilala muna ako sa inyo. My name is Michael Leonor. So 10 years na akong nagte-trade as an independent retail trader and meron na rin akong 3 years of experience as a proprietary trader. Online coach din ako with over 5,000 students internationally and locally. And ako rin yung head coach sa the 30-Minute Trader Academy. I am also a Udemy instructor and lastly, ako yung creator ng Becoming a Trader Facebook page and YouTube channel. So bago tayo pumunta sa do's and don'ts of forex trading, let's have a quick overview kung ano ba yung forex trading. So ito yung in a nutshell lang ng forex trading. So forex trading, the foreign exchange or forex market is the financial market where currencies are traded or exchanged for one another. So ito yung tinitrade natin dito sa forex, mga currencies. It is also the biggest market in the world with an average volume exceeding $5 trillion per day. So just imagine kung gaano kalaki yung $5 trillion per day. Unlike other market like stock market, hindi sila umaabot ng $1 trillion per day sa volume. Nag-ooperate din to 24 hours a day, 5 times a week. So from Mondays to Fridays, sarado lang ng Saturday and Sundays. Forex market is an OTC or over-the-counter market used by individuals, financial institutions, government, and other agencies. So pretty much halos lahat ng tao nakapag-participate na sa forex trading sa iba't ibang paraan. So paano ba tayo pwedeng kumita as a forex trader? So you can make money from trading by successfully predicting where the price of a particular currency pair is going to go. So if you believe the price of a currency pair is going up, then you enter buy or long. So meron tayong tinatawag na long kapag buy sa trading lingo. And if you believe naman the price is going down, then you enter a sell or short trade. So isa sa maganda dito sa pagtitrade ng forex, pwede kang mag-profit habang tumataas yung price and also habang bumababa din yung price. Unlike other market na pwede lang tayong kumita kapag tumataas yung presyo. Dito sa forex, either going up or going down, pwede tayong kumita. So let's say for example, itong chart na to, nakita natin or na-predict natin na pwede itong umakyat. So ang isipin natin, gusto nating mag-participate. So maglo-long tayo. So buy if you think the price is going up. So let's say nag-enter tayo ng buy trade dito sa binilugan ko. So from here, nakita natin na umangat yung price. So that means kung nakapag-long tayo dito, kumita tayo ng pera. And then right here, pwede tayong mag-exit ng trade for a profit. So ganun din kapag nape-predict natin na pwedeng bumaba yung presyo, pwede tayong mag-open ng sell position or short trade kung sa tingin natin bababa yung price. And then kapag bumaba, magkakaroon tayo ng profit. So, ganito kumikita sa forex trading. And just to give you an example, so dito meron akong picture na nag-explain kung paano ako kumita ng $639 kasi na-predict ko yung market or yung price na aakyat. So, kung makikita nyo, dito nag-buy ako ng 0.5. So, na-predict ko na aangat yung presyo. That is why kumita ako ng $639. Dito naman sa trade na to, na-predict ko na bababa yung presyo. That is why nag-open ako ng sell position and kumita ako ng $490. Kasi tumama yung prediction ko na bababa yung presyo. Okay, so again, pwede tayong kumita kapag aangat yung price and pwede rin tayong kumita kapag bababa yung
presyo. So ganito ang ginagawa natin as a forex trader. Now, why trade forex? Pwede namang stock market, pwede namang commodities market, pwede namang cryptocurrency market. So ipapakita ko sa inyo yung iba't ibang benefits for trading the forex market. So first, wala tayong staff dito unlike traditional business na nagre-require ng staff para mag-operate. Walang buildings. Pwede kang magtrabaho anywhere. Wala kang nirerentahan kasi syempre hindi mo naman kailangan ng building, hindi mo naman kailangan ng opisina, kailangan mo lang sarili mo. No products. So hindi natin kailangan bumili ng mga produkto para ibenta natin sa mga consumer. And every dollar you make is purely mobile. Ibig sabihin, pwede kang kumita anywhere around the world. Kung gusto mong mag-trade ng nasa beach, pwede. Kailangan mo lang ng internet, ng cellphone, or ng laptop mo. Kung gusto mong mag-trade habang nagta-travel, pwede rin. So basically, kahit saan mo gusto, pwede kang kumita ng pera sa pagtitrade ng forex. And every dollar you make in trading is semi-passive. Hindi siya katulad ng ibang business or ng ibang profession na kailangan active tayo. So sa trading, once na nagawa nyo na yung hard part, which is yung analysis and pag-execute ng trade, semi-passive na natin na matatawag ito. Kasi hihintayin na lang natin kung magpa-profit ba tayo or hindi. And this business is very scalable. So kung gusto nyong palakihin agad yung trading business nyo, pwedeng-pwede yun dito. Kasi you have the flexibility to do whatever you want dito sa forex trading. So in a nutshell, online trading is an extremely powerful business. So dito unlimited yung income potential natin. Pero merong warning. Every rose has its thorn. So the profit potential is huge but at the same time, the success rate is very low. So maraming nagfi-fail dito sa forex trading kaya sobrang importante na tapusin nyo itong workshop na to para malaman nyo kung ano ba yung mga dapat natin gawin at hindi natin dapat gawin for us to have a sustainable trading business. So that's an overview of forex trading. Ngayon naman pag-usapan natin yung agenda natin for this workshop. So pag-usapan natin dito yung the do's of forex trading, the don'ts of forex trading, and yung benefits and features ng Okta FX broker. And lastly, moving forward with Okta FX. So with that being said, let's begin. Okay, so let's start with the do's of forex trading. Ano ba yung mga kailangan nating gawin as a trader para tumagal and para kumita tayo ng pera dito sa forex? So first of all, do your research and have a trading plan. So sobrang importante nito kasi marami akong nakikita na traders, isang reason kaya nagpe-fail sila kasi hindi sila prepared, right? So pumupunta sila sa chart and then basta-basta na lang sila magte-trade kasi sa tingin nila aakyat yung presyo, bababa yung presyo nang wala pa silang plano talaga. So sobrang importante nito. So learn about how forex market works as much as possible. Pag-aralan natin kung paano ba gumagalaw yung forex, ano yung mga factors na nakakaapekto sa paggalaw ng market. And I think kahit saan naman na profession or business, kailangan talaga alamin natin yung pinapasok natin. Especially dito sa pagtitrade ng forex na yung upside natin, yung profit potential natin sobrang laki. Syempre hindi yan basta-basta natin makukuha, right? So kailangan talaga alam natin yung ginagawa natin. Next is familiarize yourself with trading platforms and tools, currency pairs, terminologies, lot sizes, order types, leverage, and margin, etc. So ito yung mga basic stuff na kailangan natin talagang sobrang ma-master. Kasi nakikita ko yung iba nagja-jump into strategy agad sila without even knowing kung paano i-navigate yung let's say trading platform nila, MT4 or MT5. Sobrang importante nito kasi dun sa mga platform na yon, dun tayo nag-execute
and nagmamanage ng trades natin. So, kailangan in and out, kabisadong-kabisado natin to. Yung mga tools na kailangan natin gamitin para prepared tayo sa trading day natin. Ano ba yung mga tools na pwedeng magbigay sa atin ng, let's say, economic event for this day? Anong oras? So, kailangan natin yan. Position size calculator para makalculate natin yung mga risk natin. So, dapat alam natin to. Currency pairs na iti-trade natin. So, as you all know, meron tayong majors, minors, and exotics. Ano ba dun yung iti-trade natin? Right? Magfo-focus ba tayo sa majors? Magfo-focus ba tayo sa minors? Magdadagdag ba tayo ng exotics? So, kailangan alam mo kung ano yung mga iti-trade mo for the day. Terminologies, of course, kailangan alam natin to. Lot sizes, so ito yung volume ng trade natin. So, mahirap magkamali sa pagpili ng lot size natin, no? Kasi sa isang, let's say, isang zero lang na or isang number lang na magkamali tayo dito, pwedeng maapektuhan ng malaki yung trading account natin. So, be very careful in putting in lot sizes. Order type. So, paano ka ba mag-enter sa market? Market execution ba? Pending order like buy stop, buy limit, or sell stop, or sell limit. So, kailangan alam nyo to. We have different order types na pwede natin gamitin in different situation. Leverage and margin. Kailangan alam din natin to. So, leverage, ina-amplify niya yung profit potential natin, but at the same time, ina-amplify din niya yung losing potential natin. So, sa mga beginner, kapag narinig natin yung leverage, it looks very appealing kasi minumultiply niya yung profit potential natin. Pero, hindi nila alam na yung losses natin, minumultiply din nun. So, kailangan alam nyo kung paano gagamitin ng tama yung leverage. And also, kung may leverage tayo, meron din tayong margin. So, ito yung mga basic stuff na kailangan nating alamin as a forex trader. Next, technical analysis. So, kailangan familiar din kayo dito. Meron tayong fundamental analysis as well, right? So, technical analysis, ito yung nag-a-analyze tayo or gumagawa tayo ng trading plan natin based sa nakikita natin sa chart, yung mga repeatable patterns. So, kailangan may knowledge din tayo when it comes to technical analysis. Same with fundamental analysis, right? Ano ba yung mga nangyayari sa market ngayon? Yung economy. So, as a forex trader, pwede ka naman mag-focus lang sa technical analysis, but you want to make sure na at least meron kang onting idea kung ano yung nangyayari when it comes to fundamental. And huwag kayong mag-alala, available lahat ng tools na to sa OctaFX. So mamaya papakita ko sa inyo. So get updated with economic news and events that can impact currency pair that you are watching. Ito yung ipapakita ko sa inyo mamaya. Alam nyo, sobrang fortunate tayo ngayon kasi lahat ng mga importanteng data, lahat ng mga importanteng tools, sobrang available na sa atin for free. Unlike before na hindi pa tayo, wala pa sa computer age, sobrang hirap makakuha ng mga data na meron tayo ngayon. Right? Kailangan pa nilang magbayad ng malaki. And kahit na magbayad sila ng malaki, minsan hindi available yung data na kailangan nila. So, make sure to take advantage itong mga tools na to kasi sobrang makakatulong to sa pagtitrade nyo ng forex. Trading plan. So, kailangan meron din kayo nito, right? Hindi pwedeng pag upo natin sa working station natin, pag open natin ng chart, basta na lang trade tayo kasi nasa support and resistance, umakit yung presyo, basta na lang tayo mag-trade. Kailangan meron tayong trading plan. And yung trading plan natin, kailangan natin ma-execute flawlessly and consistently, of course. So, currency pairs to trade. Ano ba yung mga currency na iti-trade nyo? Time frame to use. So, swing trader ka ba na gumagamit ka ng daily time frame, weekly time frame, monthly time frame? Or day trader ka na 4 hour, 1 hour, 15 minute lang yung time frame na ginagamit mo. So,
you have to define kung ano yung time frame na ginagamit mo. Mau-overwhelm ka kung lahat ng time frame gagamitin mo, right? So, again, kailangan nasa trading plan natin to. Entry. So, ano ba yung criteria mo for entering the trade? Right? Candlestick ba? Support and resistance? So, you also have to define this. Stop loss. Saan ba mai-invalidate yung trade mo? Kailangan alam natin kung saan natin ilalagay yung stop loss natin. And of course, kailangan laging may stop loss. Profit target. Saan tayo mag-exit kapag profitable na yung trade natin? So, kailangan i-define din natin yon. And lastly, paano ba natin i-manage yung trade natin along the way? And meron pa palang last, which is risk exposure. So, every trade na tinitake mo, gano'ng kalaki yung expose na risk sa account mo, right? 1% ba? 2%? So, kailangan nasa trading plan din natin ito. Okay, so ito yung mga kailangan natin gawin before tayo mag-enter ng trade. So, ito yung, kumbaga, medyo hard part. Pero pag nasanay kayo, magiging smooth na lang to. Okay, so yung next dun sa do's natin is use stop loss to limit your risk. Guys, sobrang importante ng stop loss. I cannot stress this enough. Kailangan every trade meron kayong stop loss. So let's talk about this stop loss, right? So it is an order placed to close a trade when it reaches a particular price point. So it is used to limit our risk. So it prevents additional losses if the price goes against your trade. So ito yung pinaka-protection natin para hindi malaki yung matalo sa account natin. Kaya make sure na meron kayo nito every trade. Okay? So I'll give you an example kung paano ginagamit yung stop loss to limit our risk. So let's say for example, we're trading gold. And ang gagamitin natin na type of order is buy limit order. Saan tayo maglalagay ng buy limit order? Sa $1,290 per ounce. And maglalagay tayo ng stop loss sa $1,282 per ounce. So ang ine-expect natin, kaya bibili tayo ng gold, tataas yung presyo. So from 1,290, gusto natin makita to na umangat ng $1,300 or $1,350, right? Pero syempre hindi tayo sigurado kung mangyayari nga yun. Kasi pwedeng bumaba din yung presyo. So ang gagawin natin, maglalagay tayo ng stop loss. So again, maglalagay tayo ng stop loss sa $1,282 per ounce. So if the price goes below $1,282, you believe that the price will continue to fall, right? Para mas ma-visualize natin, ito yung chart ng gold. So let's say, ang pinipredict natin, aangat pa yung presyo. Pero ayaw natin bumili sa current price. Gusto natin makuha pa ng mababang presyo. So, ang gagawin natin, magbabuy limit tayo. So, magbabuy limit tayo at 1,290. So, ang in-expect natin, bababa yung price. And then, from here, kapag na-trigger na yung buy limit natin, tsaka siya aangat. Okay? Pero maglalagay tayo ng stop loss sa 1,282 just in case na hindi mangyari yung gusto natin, right? And ang mangyari, magtuloy-tuloy siyang bumaba. Hanggang dito lang yung talo natin. So, nililimit natin yung risk natin. So, let's say na ang i-risk natin dito is $100. That means kapag yung price bumaba na hit yung stop loss natin, $100 lang yung magiging talo natin. Unlike kapag wala tayong stop loss, kapag bumaba yan tuloy-tuloy, pwedeng mas malaki pa sa $100 yung matalo sa atin. So, let's see kung anong nangyari next. So, yan. Nahit yung stop loss natin sa 1,282 and sumobra pa siya sa 1,282. So, ang natalo lang dito is, let's say, $100. Right? As you can see, kung wala kayong stop loss,
mas malaki pa yung matatalo nyo kasi bumaba pa siya ng mas mababa. Okay? So, always use stop loss. And gusto kong pakita sa inyo yung isang quote na gustong gusto ko when it comes to having a stop loss. So, itong quote na to nanggaling from Paul Tudor Jones. Isa siya sa legendary trader dito sa trading community. So, ang sabi niya, I'm always thinking about losing money as opposed to making money. Don't focus on making money, focus on protecting what you have. So sobrang ganda nito, right? So dito sa market kasi full of uncertainty. Hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari the next hour, the next day, or the next week. Walang nakakaalam. So, make sure na every trade na tinitake nyo, meron kayong stop loss para maiwasan natin yung mga uncertainties na pwedeng mangyari. Okay, so yung next do's natin is use trading analytics and market events. So katulad ng sabi ko sa inyo kanina, we're very fortunate na ngayon tayo nagte-trade kasi majority ng kailangan natin to be a profitable trader nandito na sa atin for free. Hindi na natin kailangan magbayad, right? Very accessible na. So every time na magte-trade kayo, make sure na ginagamit niyo yung mga free tools sa Okta FX para makatulong sa pagpe-prepare nyo ng trading plan nyo. So again, ito yung free tools that could help us with our day-to-day trading activity, and it helps us to prepare and be updated with market events. So ito yung mga i-discuss ko sa inyo later on. I-take note nyo lang na isa to sa do's natin as a forex trader. Next is diversify your trades and manage your position size. So, don't put all your capital in one trade. Parang ito yung kasabihan na don't put all your eggs in one basket, right? So, it also applies dito sa forex trading. Be aware of correlation in forex. So dito maraming traders natatalo ng malaki kasi hindi nila alam yung correlation ng mga currency pairs. So just to give you an idea, kapag nag-short tayo sa Euro JPY and GBP JPY at the same time, parang nag-trade na rin tayo ng isang currency pair niyan. Why? Kasi pareho silang merong counter currency na JPY, right? So let's say dito sa Euro JPY, nag-risk ako sa trade ng 1%. And dito sa GBP JPY, nag-risk ako ng 1%. So since meron silang parehong JPY na counter currency, possible na malaki yung chance na pareho sila ng galaw na gawin. So kung let's say umangat yung Euro JPY, most probably yung GBP JPY aangat din. Right? So, kapag natalo ka dito sa trade na to, ang possible na mawala sa'yo, 2%. Okay? Kasi correlated itong dalawang to. Alright? So, example lang yan. Matututunan nyo rin to along the way. You just have to be aware ng mga correlation dito sa forex market. So, sabi ko nga kanina, don't put your eggs in one basket. Kailangan i-diversify nyo yung trades nyo sa iba't ibang currency pair na hindi correlated. And wag rin kayo magte-trade ng let's say isang currency pair lang tapos malaki yung position size na ite-trade nyo doon. Okay, so wag niyong gagawin. So how much capital do I want to risk? So kailangan alam nyo rin to. 1% ba? Conservative ba ako na ito lang yung ite-trade ko? 1%? 2%? Or medyo risky type of person ako na 3% yung i-risk ko? Ayaw ko ng risk percentage, gusto ko pera. Okay? $50 per trade ba? So, kailangan i-define nyo to before kayo mag-trade. Ano yung risk tolerance nyo? Conservative ba kayo or aggressive? Right? And, of course, kung alam nyo na kung magkano or gaano kalaki yung i-risk nyo, kailangan nyo maging consistent with your position size. Kung 1%, 1% lang ng account nyo, kailangan every trade naka 1% lang kayo. So, kailangan may consistency. Hindi pwedeng dito sa trade na to 1% and then the next trade 3% na. Kasi remember, uncertain yung outcome natin dito. Hindi natin alam na pwede tayong manalo dun sa 1%.
na ni-risk natin. Pero the next trade na nag 3% risk tayo, pwedeng matalo. Right? So, hindi natin alam. Kaya sobrang importante na consistent tayo sa risk per trade or yung position size natin. Okay? Next, don't over leverage. So, na-discuss ko rin to kanina, leverage, minumultiply na yung trading capability natin, yung profit potential natin na amplify, but at the same time, yung losing potential natin lumalaki rin. So, okay lang na gumamit tayo ng leverage, but make sure na hindi nyo i-overuse yung leverage. Kailangan may management pa rin. And again, always have a stop loss order to limit our risk. Alright? Okay guys, so ito yung mga do's natin in forex trading. So first, do your research and have a trading plan. Use stop loss to limit your risk. Use trading analytics and market events para matulungan tayo sa day-to-day trading activity natin. And lastly, diversify your trades and manage your position size. Now, ngayon naman, pag-usapan natin yung don'ts ng forex trading. Okay, so yung first don't natin is don't trade based on emotions or FOMO or yung fear of missing out. Ito yung karamihan, ito yung problem ng mga traders. And naging problem ko rin to for a very, very long time. So, ito yung feeling of urgency to enter a trade because you are worried about missing out on a potential profit. So, nakita natin na yung Euro USD, pag open natin ng chart, umaangat na. Pero wala tayong trade. Tendency, hinahabol natin. Nag-enter tayo. Pero hindi natin alam, minsan, pag-enter natin, wrong timing na siya. Minsan, yun na yung huli or dulo nung move, right? So, ito yung nafe-feel natin kadalasan. So, ito yung fear of missing out or FOMO. So, FOMO can lead to impulsive actions and can cause you huge losses. So, take it from me guys. Sobrang dami kong nasunog na account. Like, I swear, ang dami kong nasunog na account because of FOMO. Kasi gusto ko lagi akong in. Kumbaga, ayokong papahuli. Right? And as a trader, kailangan accepted natin na hindi lahat ng nagmo-move na currency pair matitrade natin. May iba na matatimingan natin, may iba na we just have to let go and wait for another opportunity. Okay, so ngayon pa lang, i-practice nyo na you let go dun sa mga lumipad or gumalaw na market. Huwag kayong papa-apekto ng FOMO as much as possible. Kasi not every day is a trading day. Kahit na day trader kayo, hindi porket sinabi na day trader, everyday magte-trade kayo. As a day trader, may mga days na wala rin kayong trade kasi walang binibigay na setup yung market. So may iba na gumagalaw yung market, alright? Let's say gumagalaw yung Euro USD, gumagalaw GBP USD. Pero it doesn't mean kailangan natin i-trade, right? Kung wala naman dun yung setup natin, kailangan i-let go natin bukas naman. Kasi the market won't go anywhere. Kung walang binigay na setup yung market today, maybe tomorrow meron na. We just have to be prepared kapag binigay na sa atin bukas yung setup na hinahanap natin. So ito yung lagi kong motto whenever na nafe-feel ko yung FOMO and let's say wala akong trade ngayon, gusto kong mag-trade, right? Ito yung lagi kong iniisip na quote. Always trade for tomorrow. Okay? Again, hindi mawawala yung market forever. Nandito yung market. Kailangan kapag pinakita ng market yung setup na hinahanap natin, prepared tayo and may pang-trade tayo. Kasi to give you a short, very, very short story, before, ang daming beses na since andun yung feeling na FOMO, gusto kong mag-trade kasi gumalaw yung market, so fear of missing out, ayokong ma-miss out tong mga move na to. Nangyari, nag-overtrade ako kahit wala namang setup. Ang problem, nasusunugan ako. Okay? Nadideplete ko yung balance sa account ko. Pero the next day, pag open ko ng chart, dun pala ibibigay nung market yung para sa akin na trade. Na pwede ako mag-profit ng malaki. Pero hindi na ako makapag-trade kasi sunog na yung account ko. Okay? So always trade
for tomorrow. Laging may bukas pa. Alright? Next don't risk more than you can afford to lose. So, only risk a small amount of your capital per trade. So, napag-usapan natin kanina, kailangan i-define nyo yung risk nyo. Pero, make sure na maliit lang yon, especially kapag nasa learning stage pa kayo. So, start small. Yung profit, wag nyo munang isipin kapag nasa learning stage pa kayo. It will follow kapag nagagawa nyo ng tama yung trading nyo. But right now, you start small. Define your risk tolerance. Again, conservative ba ako or risk taker ako, you have to define. Kasi kayo lang yung makakapagsabi niyan eh. And always use your stop loss. So kung mapapansin nyo, ilang beses ko nang inulit dito yung stop loss. Kasi sobrang importante na ilimit natin yung risk natin. And dyan pumapasok yung stop loss. So if you are a beginner, your goal is to survive while in the learning stage and not to profit. Okay? So, pag nagsisimula kayo, let's say meron kayong $200, $300, don't expect nakikita kayo ng doble, magiging 600 yan or 1,000 or $2,000 in a matter of 1 month or 2 months. Okay? Since nagsisimula pa lang kayong goal nyo is matuto, kailangan magkaroon kayo ng consistency and maprotektahan nyo yung capital nyo habang nandito pa kayo sa stage na to. And of course, practice in demo account. So guys, take advantage of this kasi before, yung mga broker, hindi yan nag-offer ng demo account. So para makapag-trade ka, kailangan may live account ka na agad. Pero ngayon, halos lahat ng brokers nag-offer ng demo account. So you have to take advantage of that. Like just imagine, traditional business, right? Kapag magta-traditional business ka, hindi naman pwedeng trial muna. 'Di ba? Tatry mo muna kung kikita or hindi. Hindi ka maglalabas ng pera, tatry mo. Hindi naman pwedeng ganun. 'Di ba? Kapag sa traditional business, kailangan mo agad maglabas ng pera and then dun mo pa lang makikita kung mag-work or not. Pero dito, sa forex trading, kapag nag-work, okay, pwede kang mag-open ng account, na live account na lalagyan mo ng pera. Kapag hindi okay, okay lang din. Kasi wala ka namang talo kasi demo or practice account lang yung ginamit mo. So, you have to take advantage of this. Okay? So, again, don't risk more than you can afford to lose. Now, next is leverage. Don't use excessive leverage. So, ano ba yung leverage? Leverage is the ability to use something small to control something big. So, in trading, you can have a small amount of capital in your account controlling a large amount in the market. So basically, multiplier siya. So minumultiply niya yung trading potential natin. Okay? So yan yung isa sa advantage ng pagte-trade ng forex. Meron tayong accessible na leverage. So hindi natin kailangan ng malaking capital para kumita ng pera. Kailangan lang natin ng enough amount of leverage. I said enough, hindi excessive leverage. Kasi yung leverage, double-edged sword. Yan. Ina-amplify yung profit potential and at the same time, ina-amplify din yung losing potential natin. So, in line with leverage, gusto kong i-share yung the 90-90-90 rule in trading. So, 90% of new retail traders lose 90% of their money in the first 90 days because of leverage. So for the master trader who effectively manages his greed, leverage is a powerful tool. But for the emotional trader who tries to get rich quick, leverage is but a fatal attraction. So you have to make sure na gamitin yung leverage in the right way. So don't use excessive leverage. Next is don't try to predict the market. So yes, we can understand the market. It's true. Kaya nga tayo nag-aaral ng trading eh. Right? Kaya kailangan natin intindihin kung paano ba gumagalaw yung market. But we can never predict them with any certainty. Hindi natin alam kung anong mangyayari next sa market. Okay? So anything can happen at any time. So it does not matter how good your analysis, how good your setup is, anything can happen to disrupt
what would otherwise have been the trade you hoped it would be. So therefore, we simply can't predict market moves with any certainty, and kailangan nyo tong i-accept wholeheartedly kasi ito yung reality. So don't ever try to predict the market. Okay? So hindi pwedeng ang ganda kasi ng trade na to. Sobrang pinaghandaan ko, nag-research ako, may plan ako, so mag-all in ako dito. Right? Hindi natin alam kung ano yung mangyayari. It's all about probabilities. Kung gusto natin maging successful dito, wala tayong crystal ball para malaman kung anong mangyayari sa future. So, yung gagawin ng market, it's beyond our control. Ang kontrolado lang natin is how we do things in our trading. So, yun yung risk management, trade management. Okay, we have to let go dun sa mga hindi natin kontrolado and trust that the market will do its thing. So, that's it for the don'ts of forex trading. So, first, don't trade based on emotions or FOMO or yung fear of missing out. Don't risk more than you can afford to lose. So start small, have the right to use bigger position size. Don't use excessive leverage and don't try to predict the market. So tapos na tayo dun sa do's and don'ts of forex trading. So as you can see, sobrang simple lang nung mga kailangan at hindi natin kailangan gawin sa forex trading, pero sobrang importante nito kasi yung iba nine-neglect nila eh. Kasi sobrang simple lang, right? Pero sobrang importante. Guys, believe me, I've been trading for 10 years already and late ko na rin na-realize na dun sa mga simpleng bagay na pwede kong gawin, dun ako magiging profitable. Kasi before, ang hinahanap ko yung mga complicated stuff. Right? Kasi kapag mukhang complicated, mukhang mas okay, mukhang mas nag-work. Pero hindi, kailangan nyo lang gawin yung mga simpleng bagay na importante. Katulad ng pinag-usapan natin dito sa do's and don'ts of forex trading. Okay? So, sino ba yung pwedeng makatulong sa atin sa day-to-day trading activity natin? So, dito i-discuss ko yung benefits and features ng Okta FX. Alright, so alis muna tayo din sa presentation style. And I think mas mapapakita ko sa inyo and mas ma-appreciate nyo yung Okta FX kapag tinignan natin siya dito sa official website ng Okta FX. So, Okta FX, I think isa sa pinaka-trusted broker worldwide and isa to sa pinaka ginagamit ngayon dito sa Pilipinas. So before ko ipakita sa inyo yung mga benefits and features, what I want to show you is kung gaano ba ka okay itong Okta FX. So first, last year nagkaroon sila ng award. So Invest with the Best Global Broker Asia 2022. And isa sa pinaka nagustuhan ko dito is yung Trustpilot rating nila. So sa mga hindi nakakaalam, yung Trustpilot, isa to sa tinitignan ko and tinitignan ng maraming traders kapag nagche-check kami ng broker. Kasi dito makakakita ng reliable and honest review sa mga brokers. So as you can see, yung rating nila sa Trustpilot is excellent. So nasa around 4.4 star out of 5 based on 6,233 reviews. So that goes to show na sobrang reliable na tong broker na to. And as you can see, overall meron na silang 60 plus awards, 180 plus countries covered. So pang worldwide talaga itong broker na to. 40 million accounts open. So imagine, 40 million clients na ang nag-open dito sa Okta FX. And they've been around for quite some time na. So 12 years na sila dito sa industry. So isa lang yan sa mga reasons kung bakit maganda yung Okta FX. Now that we're done with that, tingnan natin yung pinaka-benefits and features ng Okta FX. So first, what I want to show you is their trading platform. So andito pa rin tayo sa website. So dito, kung mag-hover tayo dito sa trading platforms, dito natin makikita yung different trading platforms na in-offer nila.
Now, isa to sa una kong tinitignan when it comes to broker kasi yung trading platform, dito tayo nag-execute ng trades natin. Okay? So, ang ino-offer nila, MetaTrader 4, MetaTrader 5, and yung very own nila na Okta Trader. Right? So, itong MetaTrader 4 and MetaTrader 5, ito yung standard ng Forex platform. Sa MetaTrader 4, meron silang web platform, Android, Windows, macOS, and I think marami pang iba. Same with MetaTrader 5, web platform, Android, Windows, macOS. Okay, so yan yung trading platforms nila. Now, ang maganda pa dito, ang dami nilang tools na available sa mga traders, right? So, pag hinover natin yung mouse natin dito sa analysis and education, makikita natin yung mga available tools na pwedeng makatulong sa atin sa day-to-day trading activity natin. So, dito sa left side, meron tayong traders tools. So, meron silang trading calculator, profit calculator, live quotes. So, kung ayaw nyo tumingin ng chart, pwede nyo makita yung mga live quotes ng kada currency pairs na tinitignan nyo. And monitoring. Sa analytics naman, they have market information, economic calendar. So, dito nyo makikita yung mga risk event na magaganap sa mga certain days. Market insight, forex news, interest rate, holiday calendar. So, dito pa lang guys, dito pa lang sobrang panalo na itong Okta FX. Kasi before, nagbabayad pa ako para ma-access itong mga information na to. So sige, itry natin pumunta sa Market Insight. So dito sa Market Insight, makikita natin yung iba't ibang trading ideas ng mga analyst dito sa Okta FX. So dito, pwede nyong i-compare yung analysis nyo sa analysis dito sa Okta FX. Right? So merong trading ideas, technical analysis, fundamental analysis. Isa rin sa kailangan yung tignan everyday is yung economic calendar. Kasi dito natin makikita yung mga risk event for the day. So, dito, yung time zone, pwede nyong palitan. Depende kung nasan kayo dito sa mundo. Since nasa Pilipinas ako, gagamitin ko GMT plus 8. And on the right side, pwede nyo rin baguhin yung filter. So, kung let's say gusto nyo lang yung high impact news yung ipakita, pwede nyo gawin yan. Apply filter. So, let's say dito, since Saturday ngayon, merong news sa Chinese yuan. Okay? So, very flexible. Right? And then yung mga countries, pwede nyo rin piliin. Forex news, trading calculator, and marami pang iba. So, take advantage of this free tools sa Okta FX. Now, gusto ko lang isingit yung importance of having a reliable broker. Kasi, broker guys, ito yung partner natin dito sa trading business natin. Kasi hindi tayo pwedeng mag-execute ng trade natin na tayo lang directly sa market. So, kailangan yan dumaan sa middleman which is yung broker. And having a reliable broker is very important kasi dito natin ilalagay yung pera natin para makapag-trade, right? Dito tayo magda-deposit, dito tayo mag-withdraw, and everything. Execution nandito rin. So, lahat ng activity natin sa trading nasa broker. So, sobrang importante na makapili tayo ng reliable broker. So, siningit ko lang kasi gusto natin yung investment natin mapunta sa safe place, right? Kasi dito yung pera natin eh. Gusto natin ma-withdraw natin and gusto natin for long term talaga, and I'm sure na yung Okta FX will be around for a very long time. Alright, so let's go back dito sa website ng Okta FX kasi hindi pa ako tapos sa mga ipapakita ko. So besides dun sa mga nabanggit ko na kanina, no, meron din silang copy trading na features which is pwede nyong explore. And isa pa sa maganda dito, when we go over to analysis and education, makikita natin na dito sa right side, education side, sobrang daming information. Sobrang daming free materials na pwede natin pag-aralan para maging profitable tayo as a trader. And not only that, kasi
yung mga educational materials nila dito available din in Tagalog. Okay? So para sa ating mga Pinoy, sobrang malaking bagay to kasi syempre mas madaling maintindihan kapag Pinoy din yung nag-explain. So meron silang webinar, so Forex Basic, yung mga articles, meron din silang video course, platform tutorial. So kung hindi pa kayo marunong ng MetaTrader 4, MetaTrader 5, so pwede nyo makita dito and so much more. Now, I want to show you something na sobrang gustong-gusto ko din when it comes to OctaFX. So ito yung isa sa mga features. Ito kasi yung tinitignan ko whenever I'm looking for a broker na gagamitin ko. So first is yung spread. Alright? Yung spread ng OctaFX. Very low. Guys, kung hindi nyo alam yung spread, ito yung binabayad natin sa broker kapag nag-enter tayo ng trade. So whenever we enter a trade, kailangan natin magbayad ng sa broker kasi of course, yung brokerage business din yan, no? Kailangan nilang kumita. So dito sila kumikita ng pera through spread. And ang maganda sa OctaFX, sobrang liit ng spread nila. So kung titingnan natin sa OctaFX, 0.4 pips lang, and sa other brokers on average nasa 2.5 pips yung spread nila. Okay? So ma-compare natin na with OctaFX, sobrang liit talaga ng spread nila. So isang advantage na to ng OctaFX over other brokers. Now next is yung execution nila. No delays. Importante to when it comes to day trading. Kapag nagde-day trade tayo, kailangan mabilis. Pag click tayo ng buy or sell, kailangan makita natin na na-execute agad sa platform natin. Kasi merong mga brokers na merong delay. Okay? So pag pindot mo ng buy or sell, medyo may 1 second delay pa. And ayaw natin yun. Kasi every second count in trading. So with OctaFX, walang delay yung execution nila. And one advantage din ng OctaFX is wala silang swap. So ito yung interest na binabayad natin kapag nag-hold tayo ng trade overnight. So with OctaFX, walang swap. Okay, and then slippage. So 97.5% of orders executed without slippage. So yung slippage, ito yung minsan kapag nagtitrade tayo, let's say for example, nag-buy tayo sa 1.001 and then ang pumasok sa transaction natin is 1.003. So, yan yung tinatawag na slippage. So, kumbaga may 2 pips kang slippage. So, ito yung intended price kung saan ka magbabuy, pero ito yung pumasok. So, ayaw natin ng may slippage. As much as possible, gusto natin walang slippage. So, with OctaFX, 97.5% of orders executed without slippage and withdrawal commission. So they charge no commissions on deposit and withdrawal. So kung $100 yung deposit mo, $100 din yung papasok sa account mo. Alright? So ito yung ilan sa mga features ng OctaFX. And I want to add na meron silang negative balance protection. Ibig sabihin, isa sa mga worries ng mga bagong traders is, what if nagkautang ako sa Forex broker? Right? So, with OctaFX, they offer negative balance protection. So, ibig sabihin, kung $100 yung account mo, tapos na-deplete mo yan, let's say, nasunog, right? Hindi ka magkakautang sa broker. Okay, so kino-cover ng OctaFX yung losses kapag nag-exceed ka dun sa balance ng account mo. Balik ulit tayo dito sa website. Gusto ko lang pakita sa inyo yung mga instrument na pwede nyong i-trade dito sa OctaFX. So, kapag nag-hover ulit tayo dito sa trading, makikita natin dito yung assets. So, dito makikita nyo yung iba't ibang asset classes na pwede nyong i-trade. So, may stocks, indices, currency pairs, commodities, derivatives, shares. And lastly, ang pinaka hinahanap ko pagdating sa broker is yung chat support, customer support service nila. So gusto ko kapag nagka-problem ako with my trading platform or with my trading account,
gusto ko may makakausap agad ako na customer support. And with Okta FX, meron silang 24 hours a day, 7 days a week available na customer support. So, pupunta lang kayo dito sa may headphone na to and then click nyo lang yan and then automatically pwede kayong mag-send ng message sa kanila. So, kung makikita nyo, they typically reply in under 2 minutes. So, sobrang bilis, right? So, kung may problema kayo sa account, sa trading platform, pwede nyo agad silang makausap. So, kung gusto nyong i-explore pa yung Okta FX, pwede kayong pumunta dito sa website nila which is oktafx.com. And then from here, ma-explore nyo na kung ano ba yung mga ino-offer nila. Alright, so moving forward with Okta FX. So, paano ba tayo pwedeng magsimula gamit ang Okta FX? So, balik ulit tayo dito sa website, oktafx.com, and then dito sa upper right, makikita natin yung sign up button. Click lang natin yan. And then put in your email and then password and then click nyo lang tong I confirm and then click sign up. So once na nakapag-sign up na kayo and na-confirm nyo na dun sa email nyo, mapupunta kayo or mariredirect kayo dito sa dashboard nyo. So automatic magkakaroon na kayo ng live account. So kailangan nyo na lang gawin itong mga nasa checklist. So verify your profile, make a deposit, learn about Forex, and then start trading. So ang maganda pa dito guys, right? Kapag pumunta kayo dito below, somewhere below here, meron kayo makikitang 50% bonuses. So every time na magde-deposit kayo, magkakaroon kayo ng 50% nung amount na dineposit nyo. So for example, nag-deposit kayo ng 400 USD. So magkakaroon kayo ng 50% bonus na itong 400 USD. So that's 200 USD. So magiging total ng trading account nyo is 600 USD. So every time na magde-deposit kayo, you'll get 50% bonus. So in this way, lumalaki yung trading capital natin, right? So take advantage of this guys. And isa pa pala sa nakita ko, no, ihahabol ko lang. Sobrang easy na lang mag-deposit dito sa Okta FX kasi pwede kayong mag-deposit through GCash. Okay, so ngayon tayo dito sa Pilipinas, majority of us use GCash, so sobrang dali na lang mag-deposit. Alright? So pag nandito na kayo sa dashboard, explore nyo lang. Right? So dito sa right side, madami pa kayong pwedeng gawin. Again, try to explore your dashboard. Okay, so dito na nagtatapos itong special workshop natin about the do's and don'ts of Forex trading with Okta FX. So I hope marami kayong natutunan and I hope na i-take advantage nyo yung mga useful tools sa Okta FX. So with that guys, thank you so much. Good luck and trade safe.